Pa-like, share and subscribe naman po mga master. Kabanata 1301. Ito ay dapat na isang pagpupulong ng pamilya, ngunit hindi nila isinama sina Aaron at Caitlyn. Natatakot silang salungatin ng dalawang ito sa kanilang landas. Gayunpaman, ang mga salita ni Zoe ay nagdulot ng pagkunot ng noo sa mga kilay ng lahat. Anong meron sa iyo? Sumang-ayon ang lahat. Sino ka sa tingin mo? Wala ka sa lugar para ipagpatuloy ang buong pamilya mo. Nagalit sina Meredith at Harry sa walang humpay na naganap ni Zoe, nobela. Hindi naman sa hindi ako sang-ayon sa inyong lahat. Ang Morris Group ay hindi sa akin, sa simula. Ito ay kay Levi. Bukod dito, mayroon ding iba pang mga pangunahing shareholder. This is not something I can decide on my own, pakli ni Zoe. Tumigil ka sa pagbibigay ng dahilan. Nasa mo pa rin ang kumpanya kahit na kay Levi. Asawa mo siya, kaya kailangan mong magdesisyon para sa kanya sa kalagayan niya ngayon. Ang malupit na pananalita ni Jenny ay ikinagalit ni Forlivia. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ang mama ko. Samantala, napangiti naman si Zoe na nakikinig sa kanilang mga sinasabi. Alam kong may lihim kayong motibo, kaya itigil na ninyo ang pagbibigay sa akin ng lahat ng kalokohang ito tungkol sa pagtutulungan bilang tatlong pamilya para sa kabutihang panlahat. Lahat kayo ay nakatutok sa Morris Group, di ba? E ano ngayon? Inaamin ko, Morris Group ang gusto namin. Hindi man lang sinubukan ni Henry na itago ang kanyang kasakiman at galit. Hindi ka basta-basta mag-e-enjoy ng magandang buhay at walang pakialam sa pamilya mo. Ito ang utang mo kay Lopez at sa pamilyang itim. Alam nilang hindi na nila may tatago ang kanilang tunay na kulay, kaya't walang kahihiyan silang nagpahayag tungkol sa kanila, ngunit si Zoe ay nanatiling ipagtanggol kung ano ang kanya. Kung gayon, hayaan mo akong sabihin ito minsan at para sa lahat. Walang paraan na isuko ko ang Morris Group. Sa sinabi nito, binuhat niya si Forlivia sa kanyang mga bisig at umalis. Mabuti, sige na, pero babalaan kita, hinding-hindi natin kikilalanan ang batang iyon bilang isa sa atin. Malakas at malinaw ang boses ni Jenny nang lumabas ng pinto si Zoe at ang kanyang anak. Anong sinabi mo? Huminto si Zoe at dahan-daang lumingon, pinasadahan ng tingin ang lahat ng naruroon. Ang reaksyon niya ay nagpalakas ng loob kay Jenny. Di ba anak siya ni Levi? Bakit niya ginagamit ang apelyido mo? This is none of your business, putol ni Zoe sa kanya at tinitigan sila. Wala sa aming negosyo, putol ni Harry, ako ang pinuno ng pamilya Lopez. Ako ang magpapasya kung sino ang gagamit ng pangalan ng pamilya. Ano? Hindi makapaniwalang tinitigan siya ni Zoe. Inilalaan ko ang karapatan na alisin sa kanya ang pangalan ng aming pamilya. Agad namang tumingin sa kanya si Harry. Oo, hindi pwedeng kunin ng anak ni Levi ang family name namin. Wala siya sa posisyon para gawin iyon. Sabay-sabay na sumang-ayon ang lahat sa pamilya Lopez. Hindi rin niya ginagamit ang apelyido ng mga Black, mabilis na idinagdag ni Meredith nang makita niyang sumang-ayon ang lahat. Taliwas sa reaksyon ng lahat, ngumiti si Felix. Well, you can name her after the Zacks. Bahala na yan. Anak ni Levi ang kumukuha ng apelyido ng mga Zack. Ikaw ba talaga? Hindi makapaniwalang tinitigan ni Zoe si Felix. Hahayaan ko lang na kunin ng anak ko ang apelyido ng Lopez o ng Black at wala nang iba maliban sa dalawang ito. Maliban kung, si Zoe ay nakatayong walang magawa sa harap ng mapanlinlang na mga tao. Alam niyang makakahanap sila ng ilang pagkilos laban sa kanya kapag tumanggi siyang makipagtulungan sa kanila, ngunit nabigla pa rin siya nang pantiryan nila ang kanyang anak. Dahil matatag sila sa hindi pagmamana ni Forlivia sa pangalan ng pamilya ng mga itim o ng mga Lopez, at magiging katawa-tawa para sa kanya na kumuha ng anumang pangalan ng iba pang pamilya, si Zoe ay nahuli sa isang malagkit na sitwasyon. Sa pagkakataong iyon, hinayaan na lamang niya si Forlivia na kunin ang pangalan ng pamilya ni Levi. Isa siya sa mga Garrison, ngunit agad na naalala ni Zoe ang babala ng pamilyang Garrison. Sinabi nila na ang mga anak ni Levi ay hindi dapat pahintulutang kunin ang kanilang pangalan ng pamilya. Kaya, ito ay hindi kailanman isang opsyon. It was apparent that they want to corner Zoe to wits end. Well, Zoe, may daan palabas. Maaaring kunin ni Forlivia ang alinmang apelyido na gusto niya kung papayag na hayaan ang Morris Group na sumailalim sa tatlong pamilya.
Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1302. Maaaring ikaw ay nagtatrabaho sa amin, o ang iyong anak na babae ay hindi magkakaroon ng apelyido sa alinman sa kanyang mga dokumento ng pagkakakilanlan. Kahit na parang katawa-tawa sa lugar, alam ni Zoe kung ano kaya nila. Gagawin nila ang lahat para mapilitan siyang isuko ang Morris Group. Isa pa, alam ng kanyang pamilya ang kanyang malambot na lugar. Kaya naman ginamit nila ang kanyang anak bilang kanilang bargaining chip. Paano mo nagawa sa akin ito? Nena si Zoe sa pressure. Hoy, wag mo ngang ipamoka na binubuli ka namin. Walang paraan na hahayaan natin ang isang baldado na mamuno sa kumpanya. Mommy, gusto kong kunin ang apelyido ni Daddy. Sa wakas ay nagsalita ang babaeng kayakap ni Zoe. Alam niyang sinusubukan nilang takutin ang kanyang ina, at hinding-hindi niya papayagan. Natawa si Meredith matapos marinig ang batang hiling ng dalaga. Gusto mong maging isang garrison? Oo naman. Naghukay ka lang ng sarili mong libingan. Tingnan natin kung ano ang gagawin ng pamilya sa iyo. Napangiti ng masama ang lahat ng magsalita si Meredith. Wala silang gagawin sa atin. Takot sila kay Daddy. Siya ang Diyos ng digmaan. Alam ni Forlivia na lilipat ang mga Dragonites sa utos ni Levi. Para sa kanila, siya pa rin ang Diyos ng digmaan. Hindi lang iyon, ngunit nahuhulaan din niya kung ano ang nakalaan para kay Tyrone at sa angkan ng Garrison. Kung ang angkan ng Garrison ay natatakot kay Levi, wala nang iba pang makakapidyo sa kanya na maging isa sa pamilya. Ang sinabi ni Forlivia ay tila isang biro para kay Meredith at sa iba pa, ngunit ito ang katotohanan, nobela. Ha? Ano ang sinabi sa iyo ng iyong ama, ha? Na siya ang Diyos ng digmaan. Siya ay may kapansanan. Ito ang pinakawalang kwentang bagay na narinig ko. Ang buong Erudia ay mapapahiya kung siya. Si Windsor ang nag-iisang Diyos ng digmaan dito. Sino sa tingin mo ang tatay mo? Panunuya ni Meredith habang lumingon sa lahat, hindi ako makapaniwala na tinuruan ni Levi ang kanyang anak na magsisinungaling. Isang malakas na tawanan ang umalangaw-ngaw sa mga miyembro ng pamilya. Tumigas ang mukha ni Zoe nang magsimulang punahin ni Meredith ang pagiging magulang ni Levi. Sa kabila ng nag-aapoy sa galit sa saway ni Meredith, hindi pa rin nasisiyahan si Zoe kay Levi. Bakit niya sinabi kay Evie na siya ang Diyos ng digmaan? Wala na siya. Bata pa si Evie, kaya talagang kukunin niya ito para sa katotohanan. Alam ba niya ang ginagawa niya? Baka mauwi sa gulo ang bata. Mommy, gusto ko talagang maging garrison. I insist. Ang boses ni Forlivia ang nagpabalik kay Zoe sa realidad. Kailangan niyang gumawa ng desisyon sa sandaling ito. Tere, Zoe, wala tayong buong araw. Kailangan mo ring isipin ang iyong anak. At saka, hindi naman masamang magkaroon ng Morris Group bilang bahagi ng plano ng tatlong pamilya para patatagin ang ating impluwensya. Makikinabang ka pa rin dito. Ituturing din si Forlivia na parang isang munting prinsesa sa lahat ng pamilya. Kaya win-win situation ito. Napailing si Zoe habang sinimulan siyang hikayatin ni Meredith at ng iba pa. Kung tutuusin, ayaw niyang walang anumang family name si Forlivia. Hindi niya kayang gawin ang sarili niya. Pag-iisipan ko, sa wakas ay sumuko si Zoe. Wala siyang magagawa sa harap ng napakalamig na pusong ito. Sinamantala nila ang kasawian ni Levi at pinili itong ibigay ang isa sa kanyang mga bato. Ngayon ay pinalawak pa nila ang kanilang mga kuko sa Morris Group. Hindi makapaniwala si Zoe na sila talaga ang kapamilyang kinalakihan niya. Nakalimutan niya na ang mga ugnayan ng pamilya ay wala sa mga kilalang pamilyang ito kapag gusto nilang ituloy ang kanilang sariling mga interes. Kung bibigyan siya ng pagpipilian, mas gugustuhin niyang ipanganak sa isang karaniwang pamilya. Mayroon kang isang araw upang magpasya, o makipag-usap tayo sa mga tungkulin at papalitan ang kanyang pangalan. Pagkatapos noon, dinala ni Zoe si Forlivia at umalis nang walang sabi-sabi. Pagdating niya sa bahay, sa isang sulyap lang ay nasabi na ni Levi na may mali. Anong problema? Napabuntong hininga si Zoe at ikinukwento ang lahat ng nangyari. Nagalit si Levi nang marinig niya ang nangyari, ngunit mabilis siyang kumalma at iniisip na hindi ito ganap na masamang bagay. Fine. Pwede niyang kunin ang apelyido ko. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1303. Sa kabila ng pakiramdam na napahiya ng mga pamilya,
Nakita ito ni Levi bilang isang pagpapala sa pagbabalat kayo. Lihim niyang hiniling na si Forlivia ay opisyal na maging bahagi ng kanyang pamilya. Kaya lang hindi niya sinabi kay Zoe ang tungkol dito. Masyado na siyang maraming pinagdaanan dahil sa kanya, at ayaw na niyang mabigatan pa siya. Kaya naman hindi siya tumutol ng kunin ni Forlivia ang apelyido ni Zoe. Natupad lamang ng mga aksyon ng tatlong pamilya ang kanyang hiling, ngunit nakiusap si Zoe na magkaiba ito. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ng mga garrison? Sinabi nila na gagawin nila ang lahat para mapigilan ang Forlivia na gamitin ang kanilang pangalan ng pamilya. Lubos niyang batid na gagawin nila ang lahat para hindi isama ang kanyang anak sa pamilya. Sinubukan pa nilang patayin si Levi noong sanggol pa ito. Maliwanag na ganoon din ang gagawin nila kay Forlivia. Wala silang lakas ng loob na gawin iyon, malamig na sabi ni Levi. Nasa kanyang mga kamay ang buong pamilya, at madali niyang natatanggal ang anumang mga alituntunin ng pamilya. Kaya, wala silang masabi tungkol sa apelyido ni Forlivia, nobela. Napaawang ang labi ni Zoe at napailing sa pagmamatigas ni Levi. Siya nga pala, itigil mo na ang pagtuturo kay Evie ng mga kakaibang bagay. Akala niya ikaw talaga ang God of War, she remarked sternly, ayeng. Mula sa gilid ng mga mata ni Levi, I mean, dati ka, pero hindi na. Baka malagay siya sa gulo kung maglilibot siya sa pagsasabi niyan sa mga tao. Nang marinig ang mga salita ni Zoe, tumindi si Forlivia at ipinagtanggol si Levi. Mommy, hindi nagsisinungaling si Daddy. Sa tabi niya, ngumiti lang si Levi. Huwag kang mag-alala, Zoe. Walang gagawin sa kanya ang pamilya Garrison. Buong buhay ko ay pinagbantaan nila ako, ngunit isa pa rin akong Garrison. Napakunot noon ni Zoe habang walang gana nitong ngumunguya sa mga sinasabi nito. Bagamat totoo ang sinabi ni Levi, naisip pa rin ni Zoe na hindi iyon ang pinakamagandang kaayusan. Kung tutuusin, kilala ang mga Garrison sa pagiging malupit at tuso. Magtiwala ka lang sa akin dito, Zoe. Wala talagang magiging problema sa pagiging Garrison ni Forlivia. Anyway, hindi ito para sa talakayan. Hindi naman sa ganon-ganon lang ang gusto mong ibigay sa kanila ang Morris Group, diba? Dahan-daw ang tumanggo si Zoe bilang pagbibitiw. Maaari lamang siyang umasa para sa pinakamahusay. Natuwa si Levi nang makita niyang pumayag si Zoe. Lumingon siya kay Forlivia at sumilay ang malawak ng ngiti sa kanyang mukha. Evie, Forlivia Garrison ka na. Opo ama, ako si Forlivia Garrison. Ang chirpy girl nodded her head passionately beside Levi. Proud at bimang, tinapik ni Levi ang ulo niya habang lumalakas ang ngiti nito. Ito ay nangyari ng isang pagdiriwang. Pagkatapos ay agad na nag-ayos si Levi para sa isang piging kinabukasan. Ito ay isang maliit na selebrasyon na may kakaunting dadalo. Maliban sa pamilya, tanging sina Aaron, Caitlin, Silas, at Iris ang inimbitahan. Natuwa ang lahat sa pagtanggap ng mabuting balita. Bagaman naisip ni Aaron at Caitlin na dapat maglaan ng mas mahabang panahon ang mag-asawa para pag-isipan ang bagay na iyon, masaya pa rin sila para sa kanila. Habang ang lahat ay nagsasaya sa pagdiriwang, dumating ang mga tao mula sa mga pamilyang Lopez, Black, at Zack. Hindi ako makapaniwala na mayroon ka pa ring mood na magdiwang, Zoe, sabi ng isa sa kanila. Lumapit si Meredith at ipinakita ang kanyang nakakaakit ng ngiti. Bakit hindi mo inimbitahan ang sarili mong pamilya? Mabilis na humingi ng tawad sina Aaron at Caitlin. Pasensya na, maliit lang ang pagtitipon namin, kaya hindi namin naisip na imbitahan ang pamilya. Si Levi naman ay naiirita nang makita sila. Ano ang gusto ninyo mga tao? Ano ang gusto natin? Nandito kami para makita si Zoe. Siyempre, sagot ni Meredith. So, nakapagdesisyon ka na ba, Zoe? Nakatingin ang lahat kay Zoe habang naghihintay ng sagot ang lahat. Kukunin ni Evie ang apelyido ng kanyang ama. Nanlaki ang mga mata ni Meredith sa gulat. Ano, baliw ka ba? Ni minsan ay hindi nila inaasahan na gagawin iyon ni Zoe, what more with such determination and boldness. Tama ang narinig mo sa akin. Forlivia Garrison na siya. Kawawa naman kayo kung ganoon. Aabisuhan ka agad ang angkan ng Garrison. Ngumisi si Levi at ipinikit ang mga mata. Sige sabihin mo sa kanila. Ang bawat isa sa mga Garrison ay kailangang lumuhad kapag nakita nila ako.
Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1304. Natigilan ang lahat sa kanyang kapangahasan. Alam ba niya ang sinasabi niya? Kailangang lumuhad ang mga garrison sa harap niya. Baldado siya. Ano ang isang mapangarapan? Maging si Zoe ay nakaramdam ng hiya sa kanyang walang habas na pahayag. Para kay Zoe, si Levi ay dating Diyos ng digmaan, ngunit hindi na ngayon. Ha! Ikaw at ang iyong mga banta. Sige, iuulat ko ito ngayon din. Tingnan natin kung ano ang gagawin nila sa inyong lahat. Galit na galit si Meredith nang makita ang walang awa na ugali ni Levi. Sinabi niya sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat para mailagay sila sa kanilang lugar. Gawin mo lahat ng gusto mo. Nagkibit-balikat si Levi nang makitang nag-aapoy siya sa galit. Oo, gawin mo lahat ng gusto mo. Walang magpapalit ng pangalan ko sa pagkakataong ito. Ainal Alaya ni Forlivia ang kinatatayuan ni Levi. Kasama ang kanyang sariling anak na babae at asawa sa parehong panig, agad na tumayo si Zoe sa tabi nila at pumanig sa kanila. Kasunod nito, hinabol niya si Meredith at ang lahat sa labas ng bahay bago bumalik upang ipagpatuloy ang kanilang pagdiriwang. Habang kumakain ang lahat, lumapit si Zoe kay Levi at mamulong sa tenga. Dapat ba nating palitan din ang pangalan ni Evie? Ayos lang. Sa tingin ko ayos lang si Forlivia. Ang pangalang ito ay isang paalala para sa akin na protektahan at pahalagahan pareho ka at ang aming anak na babae. Sumili ang masayang ngiti sa mukha ni Zoe habang tumatango, nobela. Pagkaalis ni Meredith at ng iba pa, nakipag-ugnayan sila sa angkan ng garrison sa Oakland City nang hindi nawawala ang sandali. Diretso sa punto si Meredith at pinalaki pa ang kwento ng kunin ng mayordomo ang telepono. Aha! So ano? Parang walang pakialam ang boses sa kabilang linya. Nang marinig iyon, nagulat si Meredith sa kanyang walang pakialam na tugon. I mean, akala ko ba pinagbawalan na ng clan ang anak ni Levi na kunin ang family name niya? Bakit hindi masundan ng anak ni Levi ang kanyang apelyido? Napakaraming pamilya sa buong Erodia. Parang wala tayong magagawa sa kanila kung pipiliin nilang gamitin ang apelyido natin. Walang mali doon, kaya itigil ang pagsisikap na gumawa ng malaking kaguluhan dito. Natakot si Meredith nang marinig niya ang pananakot ng butler. Hindi ko iyon intensyon, sinusubukan ko lang. Pagkatapos ay isipin mo na lang ang sarili mong negosyo at mawala ka. Naputol ang testimonya ng mayordomo at ibinaba ang tawag. Hindi naniniwala si Meredith na kukonsintihin ng angkan ng garrison ang ugali ni Levi at nagparty pa sila pagkatapos nilang malaman ang tungkol dito. Ngayong hawak na ni Levi ang buong angkan, walang nang ahas na gumawa ng kahit ano. Natatakot sila na maranasan nila ang kanyang galit. Ang katotohanan na pinangalanan ni Levi ang kanyang anak na babae na si Forlivia Garrison ay hindi na kinilala niya ang kanyang sarili. Para sa mga garrison, ito ang pinakamagandang bagay na maaaring mangyari sa kanila. Ano pa ang hinihintay natin? Forlivia ay isa na sa amin. Dapat tayong maghanda ng ilang regalo at pumunta sa Northampton para batiin sila. Oo, dapat din nating hilingin sa mga Garcia, sa mga Liman, at sa iba pa na sumama din. Oh, huwag kalimutan ang imperial na pamilya. Makikipag-ugnayan din ako sa lahat ng garrison mula sa Oakland at Erodia, sabi ni Tenab. Ngayong nagsasalita na maging pinakamatanda at pinakamakapangyarihang lalaki sa pamilya, kumilos na ang lahat. Ito ang tanging pagkakataon ng angkan na makasama sa mabuting panig ni Levi. Nasa kamay na ni Levi ang kapalaran ng buong angkan, kaya kailangan nilang tiyakin na ang lahat ay nasa lugar na pabor sa kanila. Kailangan nilang ipaalam kay Levi na talagang gusto nilang ayusin ang mga bagay-bagay sa kanya para maligtas niya ang mga ito. Kaya naman, pagkatapos noon, bawat isa sa mga pamilyang Garrison, Garcia, at Liman ay naghanda ng magaganda at mamahaling regalo para kay Forlivia. Walang sabi-sabi na labis na nabigla si Meredith. Hindi niya alam na sineseryoso ang lahat ng ito. Daan-daan at libu-libong tao mula sa mga maimpluwensyang pamilya mula sa Erodia ang nagsama-sama sa pagdiriwang. Dumating sila mula sa bawat sulok upang batiin ang anak na babae ng Diyos ng digmaan sa araw na pinalitan niya ang kanyang apelyido. Ang elemento ng sorpresa ay nasa katotohanan na si Levi ay baldado na. Hindi may pinta ni Meredith ang kanyang ulo kung bakit hindi pa rin niya iginagalang at respeto. Hindi niya alam,
Bagamat may kapansanan si Levi, mas malakas siya gaya ng dati. Si For Levi ay ang Diyos ng digmaan na anak na babae, at walang makakapidyo sa kanya na maging isang Garrison. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1305. Sa sumunod na araw, nakatanggap ang Northampton Airport ng napakaraming notification tungkol sa mga pribadong jet na lumilipad papasok. Dumating ang mga tao mula sa buong bansa, lalo na mula sa Auckland City. Lumipad ang mga grupo ng mga maimpluwensyang tao sa kanilang mga pribadong eroplano, at mabigat ang trapiko sa paliparan. Ang mga luxury limousine ay nakapark sa pick-up area habang naghihintay sa pagdating ng maraming kilalang tao. Lumipat sa highway ang mga linya ng magarang sasakyan palabas ng airport pagkatapos sumakay ang mga bisita. Wala pang nakakita ng ganitong kasiglang eksena sa Northampton. Ang lahat ng mga ruta ay masikip nang dumating ang mga tao at umalis sa paliparan. Mabilis na napansin ng publiko ang hindi pangkaraniwang eksenang ito at nagsimulang magtanong kung ano ang nangyayari. Ano ang nangyayari sa Northampton? Ano ang nangyari sa lahat ng trapikong ito ng biglaan? Naiintindihan nila ang kanilang pagkamausisa. Ang mga mamahaling sasakyan ay dumaloy sa mga kalsada, at ang mga helicopter ay umaaligid sa lungsod sa buong araw. Ang lahat ay namangha sa hindi pa naganap na tanawing ito. Tingnan mo, tatay, napakaraming eroplano sa langit. Maging si For Levi ay namangha. Sinundan ni Emma ng tingin ang dalaga at kumunot ang noo, halatang natarante sa nakita. Nagtataka ako kung ano ang nangyayari. Parang lahat ay pupunta sa Northampton ng biglaan. Kasabay nito, nakatanggap na ng balita sina Meredith at Harry tungkol sa hindi pangkaraniwang eksenang ito sa Northampton. Nagsimulang pumasok ang mga lingkod na may mga real-time na ulat ng kung ano ang kanilang nakita. Narinig kong si Tenob ng Garrison clan ay nagmula sa Auckland City. Nandito rin ang mga miyembro ng Council ng Pamilya. Kadadating lang din ng Patriarch at ng mga miyembro ng Council ng Pamilya Garcia, sabi pa ng isa pang lingkod. Ginoo, kadada pa lang ni Liman at ng kanyang mga tauhan. Ang mga sinaunang, imperial, at mga maharlikang pamilya mula sa Auckland City ay narito rin. Nabalitaan ko lang na dumating ang mga kilalang pamilya mula sa ibang lugar. Ang mga ito ay nakababahalang balita para kay Meredith at sa mga nakapaligid sa kanya. Interes ng mga pamilyang Lopez, Black, at Zacks na pagsamahin ang mga puwersa upang bumuo ng isang imperial na pamilya, ngunit mula sa kung paano nangyayari ang mga bagay, ang sitwasyon ay hindi sa kanilang kalamangan. Ang pamilyang Garrison ay malinaw na narito upang harapin si Levi, ngunit paano ang ibang mga pamilya? Bakit sila nandito? May nagtanong. Alam ko naman diba, kakaiba kung paano kami nakatanggap ng walang mga ulo tungkol sa kanilang pagdating. Nataranta ang lahat sa balita. Itinuring silang pinakamakapangyarihang pamilya sa lugar, ngunit hindi sila naabisuhan tungkol sa anumang bagay. Pumunta at tingnan kung maaari mong malaman ang higit pa tungkol dito, sabi ni Meredith sa isa sa mga tagapaglingkod. Pagkalabas ng katulong, nahuli niya ang mapanlinlang na tingin ni Harry, at sabay silang ngumiti. Ito na ang pagkakataon natin. Ang mga pinakakilalang tao sa buong bansa ay narito na ngayon. Kailangan nating samantalahin ang pagkakataon. Nasa kumpanya si Zoe nang tumawag siya na nagsasabing may naghihintay sa kanya sa front desk. Nagmamadali siyang bumaba at nakita si Dale, Nobela. Ginoo, Liman, nag-alinlangan si Zoe bago siya binati. Hindi siya sigurado kung tatawagan niya itong ninong. Zoe, masaya akong makita kang muli. Nagulat siya sa kanyang sigasig. Nang maramdaman ang kanyang pag-aatubili, naglakad si Dale papunta sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Zoe, sorry sa nagawa ko sa'yo. Dapat tinulungan kita noon. Maniwala ka sa akin kapag sinabi kong wala akong ibang pagpipilian. Kailangan kong isipin ang tungkol sa pamilya. Naalala ni Dale ang sinabi sa kanya ni Tenob, at muling bumalot sa kanyang puso ang isang alon ng panghihinayang. Ayos lang, Mr. Liman. Wala kang ginawang mali, mabilis na paniniguro ni Zoe sa kanya. Tiningnan siya ni Dale sa mga mata bago tuluyang sinabing, "Do you mind me taking you as my goddaughter now?" Huli na ba? Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1306. Ha? Napatulala si Zoe sa hiling niya. Huli na ba? Ano ang sinasabi niya?
Hindi maalis sa isip ni Zoe ang mga nangyayari. Tinanggihan ni Dale ang kanyang tulong noong siya ay dumaranas ng pinakamahirap na oras, ngunit ngayon, nagkaroon ng kabuoang pagbabago sa saloobin sa kanyang panig. Nang papayag na si Zoe sa kanyang kahilingan ay napabuntong hininga ang matanda. Ayos lang. Alam kong wala akong kailangan para maging ninong mo. Alam kong disappointed ka sa akin, ayos lang. Nandito lang ako para tingnan kung kamusta ka. Hindi ako dapat maghangad ng iba. Totoong hindi dapat maghangad ng higit pa si Dale. Hindi siya naglakas loob. Kung si Zoe ang naging Diyos-Diyos niya, kailangan itong tawagin ni Levi bilang Diyos Ama. Wala siyang lakas ng loob na gawin ang ganoong bagay. Ibinaba ni Dale ang ulo niya at tumalikod para umalis, naiwan si Zoe na nakatingin sa kanya, nalilito. Ano sa lupa ang nangyayari? Hindi lang ito ang nakapagtataka kay Zoe. Alam niya na ang ilan sa mga pinakaprestihiyosong pamilya sa Oakland City ay narito sa Northampton. Maging ang mga Garrison ay narito. Don't tell me ito ay tungkol sa pagpapalit ni Evie ng kanyang family name. Sinabi na sa kanila ni Meredith ang tungkol dito. Sa pag-iisip na iyon, umuwi si Zoe para makita kung maayos ang lahat. Sigurado akong narito ang mga Garrison para kay Evie, sabi niya kay Levi nang makita siya sa bahay. E ano ngayon? Wala silang magagawa sa atin. Si Levi ay ganap na hindi nabigla nang marinig niya si Zoe. Tumalikod siya at nagpatuloy sa pagbibilang ng mga eroplano sa langit kasama si Forlivia. Hindi ka ba talaga nag-aalala? Nag-aalalang tanong ni Zoe. Ayos lang. Maaari pa rin akong bumaling sa Diyos Ama kung may mangyari. Makikinig man lang sa kanya ang mga Garrison. Sa pagbabalik tanaw, nagpapasalamat si Zoe na lumapit sa kanya si Dale at nagpaabot ng isang sanga ng oliba. Tinanggal niya ang kanyang pag-aalala at tumango ng umaasa. Hindi tulad niya, hindi ito isinasapuso ni Levi. Para sa kanya, ang mga taong iyon ay walang iba kundi isang pulutong ng mga peste. Habang mataong ang trapiko sa Northampton, ang mga tao pabalik sa manor ng pamilyang Garrison ay nagsimulang hindi rin mapakali. Si Joseph, Ben, at Winnie ay lahat ay nagtataka tungkol sa biglaang pagbabago sa lungsod. Samantala, lalo na nagalit sina Brian at Victoria, na inutusang linawin ito. Nakakadismaya ito. Parang wala akong matanggap na balita tungkol sa mga nangyayari. Nang ang mag-asawa ay naghahanap ng paraan upang makakuha ng karagdagang impormasyon, umalangaw-ngaw sa labas ng manor at nakabibinging mga busina. Nagmamadaling lumabas ang lahat sa ingay at nakita nila ang ilang dosenang sasakyan na nakaparada sa labas ng gate. Isang matandang lalaki ang bumaba mula sa isa sa mga sasakyan, at may ilang pang mga tao na mabilis na dinaluhan siya nang siya ay bumaba. Si Elder Tenob mula sa Oakland City. Nagulat si Joseph, Nobela. Lahat ng kasama niya ay natigilan din. Totoo na ang pamilyang Garrison ay bahagi ng angkan ng Garrison, ngunit para kay Tenob na dumating, siya mismo ay masyadong out of the blue para sa lahat. Lumuhad si Joseph at binati ang matanda habang papalapit. Isang tagumpay na makasama ka rito, Elder Tenob. Paano makakatulong ang pamilyang Garrison? Tumango ang matandang lalaki at dumiretso sa punto. Kailangan kong maghanda ka ng isang malawak na lugar na maaaring paglagyan ng malaking pulutong. At saka, hiniling kay Levi at Forlivia na pumunta dito. Asikasuhin natin kaagad, mapang-akit na sagot ni Joseph habang lumingon kay Brian. Sige na. Ang bawat isa sa pamilyang Garrison ay nabalisa sa hindi inaasahang pagdating ng mga pangunahing tauhan mula sa angkan ng Garrison. Sinabi ng mataimtim na ekspresyon ni Tenob ang lahat. Akala ng lahat ay narito ang matanda upang ilagay si Levi sa kanyang lugar, ngunit nagkamali sila. Mabilis na nag-ayos sina Brian at Victoria ng maluwag na meeting room na maaaring maglagay ng libu-libong tao. Pagkatapos noon, hinanap nila si Levi. Tinulak nila siya nang makita nila ang lalaking lumpo. Ikaw na ang bahala sa pagkakataong ito, Levi. Gusto mong makita ni Elder Tenob. Natuwa sila dahil naisip nila na nandito ang clan para ibaba si Levi ng isa o dalawang peg. Dumating na rin sa wakas ang pagtutuos na kanilang pinagnanasaan. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1307. Si Levi ang gumawa ng kaguluhan sa kanilang buhay, kaya natuwa sila nang malaman nilang malapit nang maibigay ang hustisya para sa kanila.
Si Levi naman ay nagulat nang makita sina Brian at Victoria na pumapasok sa kanyang bahay. Kung tutuusin, sila ang hindi inaasahang bisita sa kanyang lugar. Levi Garrison, I dare you to meet us at Galaxy International Clubhouse at 8 tonight, hamon ni Brian na may bahid ng panunuya sa boses, nobela. Para saan? Tanong ni Levi. Para masettle ang ilang lumang score, syempre. Sa kanyang likuran, tumingin si Victoria kay Forlivia at napailing sa awa. Nakakahiya naman. Mawawalan siya ng buhay dahil sa pangalan niya. Sayang at hindi mo na siya mapoprotektahan, Levi. Mapapanood mo lang ang iyong asawa at anak na babae na mamatay sa harap ng iyong sariling mga mata. Sobra para sa pagiging Diyos ng digmaan. Isang mayabang na ngiti ang sumilay sa labi ni Brian na nakikinig sa asawa. Siguraduhin mong hindi mo kami bibiguin ngayong gabi, God of War. Pagkasabi nun ay tumalikod na ang dalawa at umalis. Hindi nagtagal pagkatapos nilang umalis, dumating ang West Skylord para ipaalam kay Levi ang tungkol sa nangyayari. Matapos makakuha ng karagdagang impormasyon, pumayag si Levi na pumunta sa gabi. Nang malaman ito ni Zoe, tumakbo siya pauwi para pigilan si Levi na dalhin si Forlivia. Tinawagan pa niya si Dale para humingi ng tulong. Ginoo, Lehman, kailangan mong iligtas ang anak ko. Hindi siya papakawalan ng pamilya Garrison sa pagkakataong ito. Please. Anong pinag-uusapan niyo? Nagmula sa kabilang dulo ang nalilitong boses ng lalaki. Hindi siya makapaniwalang may taong magkakaroon ng lakas ng loob na guluhin sina Levi at Forlivia maliban kung may death wish sila. Nang magpapaliwanag pa si Zoe, isang boses ang pumutol sa tawag mula sa kinatatayuan ni Dale. Dumating na ang Diyos ng digmaan. Sige, Zoe, tingnan ko kung ano ang magagawa ko. Ibaba ko muna. Tinapos ni Dale ang tawag, at nakahinga ng maluwag si Zoe. Sa Galaxy International Clubhouse, matiyag ang naghihintay si Joseph at ang iba pang mga Garrison, ngunit walang nag-aalab na tanong sa kanilang mga puso. Nagtataka ako kung bakit kailangang ipatawag kaming lahat ng Oakland Garrison clan dito. Kaya nilang tapusin si Levi ng mag-isa. Tara, halata naman diba? Sino si Levi? Masyado siyang marumi para sa angkan na humarap sa kanya mismo. Gusto nilang alisin natin ang kalat na ito, sagot ni Joseph. Tumango ang iba bilang pagsang-ayon matapos siyang pakinggan. Makatuwiran na ang angkan ni Garrison ay hindi nais na madungisan ang kanilang mga kamay sa dugo ni Levi. Hindi nagtagal, humarap si Levi sa harap ng madla kasama ang North Skylord na itinulak siya sa wheelchair. Kinarga niya si Forlivia. Lahat mula sa pamilyang Garrison ay namuo sa galit nang makita nila si Levi at ang bata. Talagang mayroon siyang mga bola na darating, hindi ba? Ang kahihiyang dinala ni Levi sa pamilya 2 taon na ang nakalilipas ay napakalaki para hindi nila mapansin. Halos lipulin niya ang lahat, ngunit noon, walang nangahas na gumawa ng kahit ano sa harap ni Levi dahil siya ang Diyos ng digmaan. Walang paraan na makapaghiganti sila sa kanya nang hindi natatakot sa paghihiganti, ngunit ang mga bagay ay nagkaroon ng kawili-wiling pagliko. Si Levi ay baldado na ngayon. Kaya, ito ang perpektong pagkakataon para ipaghiganti nila ang kanilang sarili. Anong problema kung pumunta ako dito? Tumingin si Levi sa pamilya at nagtanong. Oo, si Daddy ang Diyos ng digmaan. Wala siyang dapat ikatakot, mabilis na dagdag ni Forlivia. Tama ba ang narinig ko sa bata? Sinabi ba niya na siya ang Diyos ng digmaan? Anong biro? Mas parang isang baldado na Diyos ng digmaan. Nagtawanan ang pamilya habang nakatingin sa mag-ama. Mag-ingat ka, Levi. Hindi ka lalabas ng buhay ngayong gabi. Nandito ang angkan ng Garrison para wakasan ka. Too bad for him. Sino ang nagtanong sa kanya na pangalan ang bata sa pamilya? Sa wakas, ang tagal kong hinintay ang sandaling ito. Sa wakas ay nililinis na ng angkan ang istorbo na ito para sa atin. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1308. Ang pamilyang Garrison ay hindi na makapaghintay na matikman ang sandali ng matamis na paghihiganti. Sila ay naghihingalo na makita si Levi na pinarusahan. Walang magagawa sa akin ang angkan, mahinahong sabi ni Levi. Nagdulot iyon ng isa pang alon ng malakas na tawanan mula sa mga Garrison. Akala ko may kapansanan ka lang. Hindi ko alam na nagdedelusyon ka rin. Oo,
Walang bagay ang angkan ay hindi maglakas loob na gawin. Inilibot ni Levi ang tingin sa buong pamilya habang hinahaplos niya ang ulo ni Forlivia. Bibigyan ko ang lahat dito ng huling pagkakataon para sa kapakanan ni Forlivia. Tanggalin mo na to bago pa ako mawalan ng pasensya, Nobela. Sa likod ni Levi, nakangisi si North Skylord na nakatingin sa mga nagliliyab na tao. Mahuhuli na para humingi ng tawad. Seryoso ba siya? Si Levi ang dapat nagmamakaawa para sa buhay niya ngayon, ganti ni Joseph. Pati sina Ben at Winnie ay pinagtawanan siya. Natatandaan mo pa ba kung paano ipinangako ng batang lalaki na gumawa ng magagandang bagay kapag siya ay lumaki? Tingnan mo siya ngayon. Eksakto. Nagsalita pa siya tungkol sa pamumuno sa bansa, pero hindi niya kayang utusan ang sarili niyang katawan. Noong malusog pa si Levi, nakaharap sila sa harap niya sa takot, ngunit ngayon, wala na silang pakialam sa kanya. Parang pinalampas niya lang ang huling pagkakataon, sabi ni Levi na mahinahon pa ring ngumiti. Makinig ka sa kanya, nabaliw na siya. Habang ang mga garrison ay naghahanda na sa paghampas kay Levi, may sumigaw mula sa karamihan. Narito si Elder Tenab. Mabilis na tumabi si Joseph at ang iba pang miyembro ng pamilya at gumawa ng landas nang bumukas ang pinto. Pumasok si Tenab kasama ang mga miyembro ng konseho na sumusunod sa kanyang likuran. Elder Tenab. Tumayo si Joseph, ngunit mabilis siyang itinulak ng mga tao sa paligid ng Tenab. Sa halip ay pumunta ang matanda at si Kenny kay Levi. Sa sobrang takot ng lahat sila ay sunod-sunod na lumuhad kay Levi. Guro, Missy, sabay-sabay na sigaw ng lahat. Mabuhay ang guro, ikinararangal namin ang pagdagdag ng bagong miyembro sa aming angkan, tanggapin ang aming mga regalo. Ang angkan ay nagbigay ng kabuuang 800 milyon kay Levi at binigyan pa ng isang isla si Forlivia. Nagulat ang pamilya Garrison mula sa Northampton. Ang mga miyembro ng pamilya Garcia ay humakbang at lumuhad din. Nagpahayag sila ng pakiramdam ng pagbati kay Forvelia at nag-alok ng kastilyo at lupa bilang regalo. Sumunod ay dumating si Dale mula sa pamilyang Lehman, na nagdadala rin ng mga Reg along may kahanga-hangang halaga sa Forlivia. Maging ang mga pamilyang Stewart at Meyers, ang mga imperial na pamilya sa Auckland City, ay dumating din para magbigay ng pugay kina Levi at Forlivia. Hindi lamang iyon, ngunit ang mga maharlikang pamilya mula sa Auckland City at Southampton ay dumating din upang parangalan ang Forlivia. Hindi nagtagal, napuno ang bulwagan ng mga kilalang pamilya mula sa buong Erudia. Napayuko silang lahat kay Levi at Forlivia nang makita sila. Walang sabi-sabi na si Brian, Victoria, Joseph, at ang iba pa ay tuluyang natangay. Hinding-hindi nila maiisip na ang lahat ng maimpluwensyang pamilya ay darating sa lahat ng paraan dahil naging garrison si Forlivia. Katulad nito, sinusubukan pa rin ng mga garrison mula sa Northampton na ay proseso ang kanilang nakita. Nakatali si Levi sa kanyang wheelchair, ngunit tinatawag siyang master ng lahat. Sila ay sunod-sunurin sa kanya at iginagalang siya. Ang pamilyang Garrison ay tumanggi lamang na tanggapin ang katotohanan dahil hindi ito nasaktan sa pinakamakapangyarihang tao sa Erudia. Sa pag-aakalang may sapat na silang pagkabigla para sa gabi, tumayo si Levi at itinulak ang kanyang wheelchair sa tabi, habang si Forlivia ay nakaakbay pa rin. Nabalot ng katahimikan ang buong lugar dahil nalaglag ang panga ng lahat. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1309. Si Brian ang unang huminga ng malakas. Napaluhod si Victoria at nagsimulang manginig ng husto sa nakita. Samantalang sina Ben at Winnie, hindi kumikibo ang mga ito na parang tinamaan ng kulog. Halos mahimatay si Joseph nang makita niya si Levi na nakatitig sa mata. Ni minsan ay hindi sumagi sa kanilang isipan na si Levi ay nagpapanggap lamang ng kanyang kapansanan at na siya talaga ang Panginoon ng lahat ng kilalang pamilya kay Erudia. Walang tigil ang pagtibok ng kanilang mga puso habang naglalakad si Levi papunta sa kanila. Dito pala nagtipon ang lahat para lang ipagdiwang ang pagpapalit ng apelyido ni Forlivia. Ang mga bagay ay nagkaroon ng hindi inaasahang pagkakataon, at ang pamilyang Garrison ay nahihirapang bumalik sa realidad. Sa wakas ay naunawaan na nila ang ibig sabihin ni Levi nang sabihin niyang binibigyan niya sila ng huling pagkakataon. Anong nangyayari? Bakit lahat kayo nakayuko? Hindi na siya ang Diyos ng digmaan. Tinanggalan siya ni Windsor ng titulong iyon.
Hindi makapaniwalang sigaw ni Ben at tinanong ang lahat. Matatanggap niya ang katotohanan na si Levi ay naglalagay ng isang harapan upang linlanggan sila sa lahat ng oras na ito, ngunit hindi nito binago ang katotohanan na siya ngayon ay karaniwang tao. Walang paraan ang lahat kay Erudia ay dapat lumuhad sa harap niya. Ito ay walang kahulugan sa lahat. Tumangala si Tenob kay Ben at ngumiti ng matayog. Sino si Windsor? Pinatay ni Levi ang lahat ng kanyang mga amo. Kahit na ang Demon Blade, ang Ultimate Class Warrior, ay hindi katugma kay Levi. Siya ang master ng The Calamity. Ang lahat sa Oakland City ay tinatanggap pa rin siya bilang Diyos ng digmaan. Ang balitang ito ang huling dagok para sa pamilyang Garrison. Si Levi pala ay mas malakas at mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Kanina pa kasi siya nag-disguise. Kung alam nila ito ng mas maaga, sila ay bumangon mula sa abo tungo sa katanyagan tulad ng angkan ng Garrison. Levi, patawarin mo kami. Lahat sila ay nakaluhod na nagmamakaawa, nobela. Ibinagsak nila ang kanilang mga ulo sa malamig na matigas na hindi na sinusubukang humingi ng awa sa kanya. Dapat maging bulag tayo para maging napakawalan Gia. Maawa ka sa amin. Thud, thud, thud. Nabahiran na ng dugo ang kanilang mga noo sa patuloy na paguntog, ngunit hindi sila tumigil. Alam nilang kailangan nilang ipagpatuloy ang paghingi ng awa hanggang sa pagbigyan ni Levi. Malinaw na binigyan niya sila ng pagkakataon. Ang Garrison mismo ang naghukay ng kanilang sariling mga libingan, kaya kailangan nilang i-undo ang kanilang pagkakamali ngayon. Tahimik silang pinagmamasdan ni Levi habang nagmamakaawa sila para sa kanilang buhay hanggang sa mawalan sila ng malay. Ayaw ko nang makita ang alinman sa Northampton Garrison sa Erudia. Tinatakan ng mga salita ni Levi ang kapalaran ng pamilyang Garrison. Wala silang magagawa kundi umalis ng bansa. Nagmarka ito ng pagtatapos ng buong pamilya. Sa kabilang panig, sina Meredith, Harry, at ang barkada ay sumugod sa Galaxy International Clubhouse matapos malaman ang lahat ay nagtipon doon. Kumulo ang dugo nila sa tuwa nang makita ang mga sasakyan at helicopter sa labas ng venue. Isa itong magandang pagkakataon para maitatag nila ang kanilang network para umakyat sa social ladder. Kung makikilala nila ang ilan sa mga bisita at maalis ang Morris Group, ang tatlong pamilya ay magkakaroon ng mas mataas na katayuan. Sa pag-iisip na iyon, sumugod sila sa clubhouse habang ang mga mata ay nakatutok sa premyo. Lolo, Lola, balita ko na huli lang nila si Levi at ang kanyang anak. Nangangahulugan ba ito na papatayin nila sila ngayong gabi? Nakatanggap lang ng balita si Jenny mula kay Zoe tungkol sa mga nangyayari. Bago pa makasagot ang sinumang nagmumula sa loob ng clubhouse at mga malalawak na ingay na parang may nag-aaway. Sumili ang ngiti sa mukha ni Jenny. Kawawa sila. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1310. Bilisan mo. Ayokong palampasin ito. Ito ay dapat na isang kaaya-ayang tanawin. Ang angkan ng Garrison ay dapat na nagtuturo kay Levi at Forlivia ng magandang aral. Sa kanilang pagkadismaya, ang kanilang makikita ay hindi ang kanilang inaasahan. Humigit kumulang 10 tao ang nakaluhod na humihingi ng tawad. Kinakatok nila ang kanilang mga sugatang ulo ng napakalakas na ang lupa ay namumula sa dugo. Ganun pa man, wala ni isa sa kanila ang tumigil bagaman na kalabas na sa kanilang mga laman. Ang ilan sa kanila ay nahimatay pa sa lupa. Naalarma si Meredith at iba pa nang makita ang malagim na tanawin. Nanlamig ang kanilang likod, at nagsimula silang manginig. Ano ang nangyayari? Akala nila pinaparusahan ng angkan ng Garrison ang pamilya dahil sa ginawa ni na Levi at Forlivia. Maawa ka sa amin. Nakikiusap pa rin si Joseph kay Levi kahit na puno ng dugo ang mukha niya, at lumalambot ang boses niya. Wala pa ring ideya si Meredith tungkol sa totoong sitwasyon. Pinandilatan niya si Levi nang makita niya ang kaawa-awang maraming nasaktan at nasugatan. Anong jinx? Bakit kailangan niyang pahirapan ang buhay ng lahat? Tingnan kung ano ang pinagdadaanan niya sa kanyang pamilya. Tignan mo ang mapang-asar niyang mukha. Hindi ako makapaniwala na nakaupo pa rin ang lalaking ito sa kanyang wheelchair habang ang kanyang mga matatanda ay nakatayo sa kanilang mga paa. Wala siyang respeto sa matatanda. Sinugod ni Meredith sina Levi at Forlivia at hinampas sila. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo dito sa pag-upo ng maluwag? Lumuhad ka at humingi ng tawad sa iyong pamilya. Oo.
Dapat kang umamin sa iyong pagkakamali. Huwag mo lang hayaang sisihin ka ng pamilya mo. Ikaw at ang anak mo ang nagdulot ng kaguluhang ito, dagdag ni Harry. Bang! Kasunod ng malakas na kalabog, isang mesang kahoy ang nabasag sa malinis na kalahati. Galit na galit si Tenab. Sino kayong lahat para magsalita? Angal niya. Napatalon sina Meredith at Robert sa boses ni Tenab. Hindi nagtagal ay nasumpungan nila ang kanilang sarili sa ilalim ng pagkondena at galit na mga titig ng lahat ng naruroon. Ayaw mo na bang mabuhay? Alamin ang iyong lugar. Sinimulan ng mga tao ang pagtuligsa sa kanilang mga bastos na gawa, na naglagay sa 3 pamilya sa isang mahigpit na lugar, nobela. Tumingin sila sa paligid ng hindi mapakali at lumuhad, humihingi ng tawad. Patawarin mo kami. Hindi namin intensyon na makialam. Wala pa rin silang ideya kung bakit sila nagkaroon ng galit sa publiko. Akala nila ay dahil lumampas sila sa kanilang hangganan. Naisip nila iyon dahil lahat ng mga bisita ay may nakatayuan sa lipunan, kaya makatuwiran na dapat silang kumilos ng mataas ng naaayon. Nang malaman nila na ang kanilang kawalang galang ay nagalit kay Tenab, mabilis silang humingi ng tawad. Habang nagkakagulo, tumakbo si Zoe na may pag-aalala na nakasulat sa kanyang mukha. Ayaw niyang may mangyari kina Levi at Forlivia. Natigilan siya nang makita ang napakaraming tao na nakaluhod. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 13:11. Teka, bakit nakaluhod ang mga Garrison? Pati ang pamilyang Black, Lopez, at Zax. Nasa gitna si Levi nang pumasok si Zoe. Parang lahat ng may kaugnayan kina Levi at Forlivia ay pinaparusahan. Lumapit si Zoe kay Levi at sumigaw. Anong big deal? Apelyido lang yan. Magpapalit na lang tayo ng ibang family name kung seryoso ang lahat dito. Nakangiting nakatingin si Levi sa galit na asawa. Tumahimik ka, Zoe. Walang makakasagabal sa desisyon natin. Pagkatapos noon, lahat ay nagpalitan ng hindi komportable na mga tingin. Totoong walang maglalakas loob na tumayo laban kay Levi. Sa kabaligtaran, talagang umaasa silang makukuha ni Forlivia ang pangalan ng pamilya ng mga Garrison. Kaya naman, naisip nila na baka hindi maintindihan ni Zoe ang sitwasyon. Magsasalita pa lang sana si Tenab, pinalo siya ni Zoe. Itigil mo na, Levi. Hindi mo ba nakikita kung gaano kalubha ang sitwasyon? Natatakot si Zoe na baka lalong lumala si Levi kapag ipinagpatuloy niya ang kanyang pagsasalita. Walang makakaalis sa ganitong bilis, nobela. Ginoo, Liman, tulungan mo kami. Nangangako kami na hindi na kami gagawa ng gulo. Nagulat si Dale sa kanyang likod. Bakit ka humihingi ng tulong sa akin? Si Levi ang may final say dito. Walang lalaban sa kanya. Si Tenab ang unang nakakita kung ano ang eksaktong nangyayari. Sige, pababayaan ka namin ng isang beses lang para sa kapakanan ni Mr. Liman, sabi niya. Oo ay sumasang-ayon. Nang sa wakas ay naunawaan na ng isa ang ginagawa ni Tenab, nagkakaisa silang sumang-ayon. Napagpasyahan nilang maglaro dahil may kaugnayan pa rin ito sa The Calamity, at ituturing itong classified information. Salamat, Elder Tenab. Salamat, Mr. Liman. Pagkatapos noon ay mabilis na tinulak ni Zoe si Levi palabas ng clubhouse. Magwala, sa kanyang likuran, ang boses ni Tenab ay tumagos sa bulwagan habang tinatitigan niya si Meredith at ang mga kasama niya. Agad silang tumayo at nagmamadaling umalis. Tulad ng para sa pamilyang Garrison, natitiyak ni Levi na titingnan ito ng ibang mga pamilya na ginagawa nilang mahirap ang kanilang sarili. Nang sina Zoe at North Skylord ay pinasakay si Levi sa kotse, hinabol sila ni Meredith at ng kanyang pamilya. Sandali lang, sigaw ni Harry. Anong gusto mo? Naiinip na sagot ni Zoe. Tingnan mo ang ginawa ng asawa mo. Ni hindi niya kayang protektahan ang sarili niyang pamilya. Kailangan niyang umasa sa iyo para maalis siya sa sitwasyon. Inilalagay niya sa panganib ang lahat ng 3 pamilya. Lalong namula si Henry sa kanyang mga sinabi. Lalaki ka rin ba? Kaawa-awa ka. Kailangan mong umasa sa isang babae para linisin ang iyong shitty. Wala kang pride. Mas gugustuhin ko pang mamatay kung ako sayo. Tinuro ni Meredith ng daliri si Zoe nang hindi umimik sina Zoe at Levi. Maghintay ka na lang. Ang asawa mo at ang batang iyon ang mamamatay sa iyo.
Tumango si Jenny at idinagdag, hindi talaga kita maintindihan, Levi. Iwanan mo na lang si Zoe at itigil mo na ang pagkaladkad sa kanya pababa kasama mo. Gayunpaman, umiwas ng tingin si Zoe at nanatiling tahimik. Mabuti na lang at nakalusot sila ngayong gabi, ngunit kung mauulit man ito, talagang hindi niya alam kung kanino pa siya hihingi ng tulong. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 13:12. Tigilan mo na ang pambubuli kay Daddy. Bubugbugin niya kayo. Pinandilatan ni Forlivia ang mga matatanda at sumigaw. Alam niya kung bakit nirerespeto ng lahat si Levi doon. Kung ipagpatuloy ng mga taong ito ang pag-uudyok kay Levi, sigurado siyang mabubugbog sila nito ng husto. Well, parang wala namang magagawa sa amin ang daddy mo. Panoorin mo ako. Bago pa maitulak ni Sean si Levi, hinawakan ni North Skylord ang kamay niya at tinulak siya palayo. Napaatras si Sean bago bumagsak sa lupa. Huwag mong isipin na makakatakas ka dahil sa may bodyguard ka. Mamamatay ka kung makakatagpo ka ng mas makapangyarihan balang araw, galit na sigaw ni Sean. Oo, hindi ka ililigtas habang buhay ng bodyguard mo. Itinaboy ng palabunutan si Levi hanggang sa mga buto. Sinira niya ang lahat para sa kanila. Nandito sila para makilala ang mga pangunahing tauhan sa bansa, ngunit muntik silang mawalan ng buhay dahil kay Levi. Dahil sa pagkamuhi nila sa kanya, mapapalo sana siya kung hindi dahil kay Zoe. Ano ba, handa silang makipag-away sa North Skylord. Malinaw nilang minamaliit ang kanyang kakayahan at kakayahan. Wala siyang pangalawa maliban kay Levi sa The Calamity. Kung ang tatlong pamilya ay haharap sa kanya, hindi sila magkakaroon ng pagkakataon. Nang makitang ayaw gumalaw ng dalawang panig, ninadali ni Zoe ang North Skylord para isakay si Levi sa kotse, at umalis kaagad sila pagkatapos. Parang ama parang anak, magdadala lang sila ng malas sa mga tao sa kanilang paligid. Naikuyom ni Meredith ang kanyang mga kamao at sumigaw habang umaandar ang sasakyan. Isa itong once-in-a-lifetime na pagkakataon para makilala nila ang mga taong may pinakamataas na ranggo, ngunit sinira ni Levi ang lahat. Nang ang mga Lopez, ang mga Black, at ang mga Zack ay nahuli sa kawalang kasiyahan, isang grupo ng mga tao ang lumabas sa clubhouse. Mabilis silang gumawa ng paraan, ibinaba ang kanilang mga ulo nang hindi nagsasalita. Oh, hindi tinanggap ni Missy ang mga regalo natin. Buwisit, paano natin ito makakalimutan? Ito ang dahilan kung bakit tayo napunta dito. Missy, sino si Missy? Bulong ni Meredith sa iba habang tumatakbo ang mga pag-iisip sa kanyang isipan. Kahit na ang mga matatanda ng mga sinaunang pamilya ay tinatrato siya ng may malaking paggalang. Sa wakas ay naisip ng tatlong pamilya na ginawa ng lahat ng mga pamilya na pumunta sa Northampton na huwag parusahan si Levi. Nandito sila para sa isang taong tinatawag nilang, Missy. Sino ba talaga siya? Siya ay dapat na isang tao sa Northampton. Nagkatinginan sila at kumikinang sa kanilang mga mata ang bagong pag-asa. Nakita na lang sila ng isa pang pagkakataon para isulong ang kanilang kurso. Dapat ba nating sundan sila at tingnan kung sino ang taong ito? Iminungkahi ni Meredith. Naisip pa rin nila na si Levi at Forlivia ay nahulog mula sa biyaya dahil pinayagan ni Levi si Forlivia na kunin ang apelyido ng Garrison. Oo, dapat nating tingnan ito, kaagad na sumang-ayon si Harry, Nobela. Kapag nalaman nila kung sino ang taong ito, gagawin nila ang lahat sa loob ng kanilang kapasidad para makuha ang pabor sa kanya. Dahil dito, nakabuntot sila sa mga mamahaling sasakyan ng palihim na umalis. Gayunpaman, naramdaman ni Meredith na may nangyari habang patuloy ang paglalakbay. Ang daan papunta sa taong ito na tinawag nilang, Missy, ay tila pamilyar. Nang tuluyang huminto ang mga sasakyan sa harap ng mansyon ni Levi at Zoe, pareho silang nataranta. Ano? Bakit sila nandito? Hindi napigilan ni Jenny ang pagtataka. Ang iba ay labis na namangha at patuloy silang umiling sa hindi makapaniwala. Hindi kaya. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 13:13. May nagsasabi sa akin na hindi ito totoo. Patay na tayo. Tumangging maniwala ang tatlong pamilya sa nakita nilang mga mata. Nakaparada ang sasakyan ni Tenob sa malayo sa mansyon bago siya bumaba. Kaagad, ang mga lalaking nakamaskara na nakasuot ng itim na kasuotan na may dalang mga sinaunang punyal ay lumitaw sa harap ng karamihan.
Ang Kalamidad. Nobela. Anong ginagawa nila dito? Pinitik ni Meredith ang kanyang mga daliri nang makita niya ang mga lalaking nakaitim. So siya ang master ng The Calamity. Ito ay dapat, kung hindi ang mga kilalang pamilya ay hindi man lang darating upang magbigay galang. Kaya pala hindi sila nandito para kay Levi. Nandito sila dahil sa The Calamity. Sus, halos akala ko nandito sila para makita si Forlivia. Ipinatong ni Jenny ang kanyang kamay sa kanyang dibdib, gumaan ang pakiramdam. Ang hitsura ng The Calamity ay tiniyak sa kanila na ang lahat ng mga pamilya ay wala dito upang makita si Forlivia. Ano ang nagdala sa iyo lahat dito? Tanong ng isa sa mga mandirigma ng The Calamity. Nandito kami para magpadala ng mga regalo kay Missy, sagot ni Tenab. Sige, tatanggap tayo ng mga regalo sa ngalan niya. Pagkapasa ng mga regalo, umalis si Tenab at ang iba pa. Matapos ay dismiss ang mga tao, umuwi si Meredith at ang iba pa nang hindi man lang napansin ang isang pare ng mga mata sa dilim. Bumalik sa normal ang buhay pagkatapos nito, ngunit ito lang ang kalmado bago ang bagyo. Ang mga tunay na kaaway sa likod ay sa wakas ay gumagawa ng isang hakbang. Ang pagbawi ni Levi ay magiging isang existential na banta sa kanila, kaya hindi sila maaaring umupo na lamang at walang magawa. Sa loob ng susunod na buwan, 37 grupo ng mga highly skilled fighters mula sa loob at labas ni Erudia ang nagpulong. Nandito silang lahat sa iisang dahilan, si Levi. Tungkol naman kay Levi, natutuwa siya sa wakas ay ipinakita rin ang kanyang mga tunay na kaaway pagkatapos ng mahabang paghihintay. Naglagay na ang Calamity ng isang walang kamali-mali na naghihintay sa kanila na pumasok. Nahuli silang lahat ng Calamity at nakarating pa sa utak sa likod ng kanilang balak. Hindi sila nagpakita ng awa nang makilala nila ang mga kontrabida. Tinanggal namin ang Windstorm Mercenaries. Natalo lang natin ang South Sky Society. At ang Royal South Poseidon din. Tinatalakay ang South Black Conglomerate. Sinira ng kalamidad ang bawat kaaway sa loob lamang ng isang buwan. Inakit nila ang mga kalaban at pinatay ang bawat isa sa kanila. Maging ang mga naninirahan sa ibang bansa ay napigilan. Naging matagumpay ang plano ni Levi, at nagawa niyang gamutin ang problema sa ugat nito. Ito rin ay isang mahusay na hakbang para sa bansa. Ang mga organisasyong ito ay mga banta din kay Erudia dahil ang mga kaaway na ito ay nakapasok sa bansa sa bawat larangan. Ang ilan sa mga kilalang pinuno ay mga ekstremista. Kung sila ay bibigyan ng luwag, maaari nilang dalhin ang buong bansa sa lupa. Nanlamig ang puso ng lahat nang mahuli ang mga pinunong ito. Ang mga taong tulad nila ay mas masahol pa sa purong banta ng militar. Bagamat iilan lamang ang mga tao sa pinakamataas na antas, ang pagkuha sa kanila ay isang malaking serbisyong ginawa sa Erudia dahil ito ay may kinalaman sa pambansang seguridad. Mahusay na ipinagpatuloy ni Levi at ng kanyang mga tauhan ang kanilang pagsisiyasat pagkatapos nilang makuha ang mga utak sa likod ng pakana na ito. Habang mas malalim ang kanilang hinukay, mas marami silang nabunyag. Dahil si Levi ay nakagawa ng isang kapuri-puri na paglilingkod sa bansa, inisip ng lahat ng oras na para ibigay sa kanya ang nararapat sa kanya. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 13-14. Dapat ba nating ibigay sa kanya ang titulong God of War? Ano naman si Windsor? Iniisip ng lahat na siya ang Diyos ng digmaan. Ano ang mangyayari kung ibibigay na lang natin ang titulong iyon kay Levi? Oo, tama. Ano ang dapat nating gawin kung gayon? Hindi naman siguro pwedeng hilingin sa dalawa na ipaglaban ang isa't isa para sa titulo. Nagkaroon ng mainit na debate tungkol sa isyong ito kay Erudia. Pinag-isipan ng mga pinuno ang ideya at pinagsama-sama ito sa lahat ng anggulo. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi madaling desisyon. Alam mo ba? Mabibigyan na lang natin siya ng bagong titulo. Marami pa siyang nagawa para sa bansa kaysa sa Diyos ng digmaan. Bigyan na lang natin siya ng mas mataas na titulo. Ang ideyang ito ay nababagay sa lahat at lahat ng mga mata ay nakikipag-usap sa nagsasalita. Anong titulo ang dapat nating ibigay sa kanya kung gayon? Gawin siyang hari, bulalas ng isang tao. Lahat ay sumipsip ng bibig ng malamig na hangin sa mungkahi. Hari. Ito ay higit na mataas sa Diyos ng digmaan. Bagamat mukhang matapang, walang nagpahayag ng ganap. Kung tutuusin, karapat-dapat si Levi sa titulong iyon. Sige,
Gawin natin siyang Crown King kung ganoon. Siya ang mga ngasiwa sa Iron Brigade, Azure Army, Iron Knights, pati na rin ang Royal Army ng Oakland City. Dapat din natin siyang bigyan ng lungsod sa North at 10 training base. Ang seremonya ng koronasyon ay magaganap sa loob ng 3 araw sa Coronation Stage sa Oakland City. Ang balita tungkol sa koronasyon ay kumalat sa buong bansa. Mahabang panahon na ang nakalipas mula nang magkaroon ng hari si Herodia. Ang huling beses na ginamit ang Coronation Stage ay daan-daang taon na ang nakalilipas. Iyon ang dahilan kung bakit bumagyo ang balitang ito sa buong mundo, sa kabila ng hindi pa alam kung sino ang Crown King. Ang mga tao ay nanghuhula sa pagitan ni Levi o Windsor, ngunit ang una ay nawala ang kanyang titulo bilang ang Diyos ng Digmaan, habang ang huli ay hindi sapat na kakayahan upang makoronahan bilang araw. Ibagsak man ni Windsor ang The Calamity, mahaba pa ang lalakbayin niya bago niya mapatunayang karapat-dapat siyang maging hari, ngunit walang iba bukod kina Windsor at Levi. Kaya, kung ang taong ito ay magagawang tuparin ang titulong ito, magiging makabuluhan lamang kung narinig ng mga tao ang kanyang mga dakilang gawa. Inaasahan ng lahat ng taong ito ay napawi ang mga kakilakilabot na kaaway o gumawa ng mas kahanga-hangang mga bagay. Ang isang tao lamang ang nakakuha ng kanilang paggalang na maaaring maging kanilang araw, kaya sa kanila, ang taong ito ay dapat na namumukod-tangi. Ito ay kontra-intuitive na hindi pa nila narinig ang tungkol sa taong ito bago. Kaya naman, nagtataka ang lahat kung sino ang misteryosong kandidatong ito. Nang matanggap ni Windsor ang balita, nabigla rin siya gaya ng lahat, nobela. Hari ng korona, at magagawa niyang magpakilos ng milyon-milyong hukbo. Sino ang lalaking ito? Napailing din ang mga nasasakupan niya. Pagkatapos ng lahat, ang Crown King ay mas mataas sa kanila sa rank at command. Si Windsor ay isang walang humpay na tao, at ayaw niyang kontrolin siya ng mga tao. Nasa ilalim siya ni Levi, palagi siyang hindi nasisiyahan. Ang balitang ito ay nagpabalik-balik sa kanya ng mga sandaling iyon, at nakita niyang nakakadiri ito. Sino ang magiging Crown King? Bakit wala tayong natanggap na balita? Wala kaming ideya. Ang lalaking ito ay dapat man lang ay isang taong karapat-dapat sa ating paggalang, sagot ni Zor. Ang mga Drago Knights, kanina pa nagdala ng balita, ay mas tapat sa kanilang sagot. Alam namin na hindi mo gustong marinig ito, ngunit ang taong ito ay malayo sa iyong liga. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 13:15. Lahat ay awkward na nagkatinginan sa isa't isa. Masyadong totoo ang mga Drago Knights. Itinuro nila ng walang pag-aalinlangan na ang Crown King ay mas mahusay kaysa kay Windsor. Noon pa man ay iniisip na ni Windsor ang kanyang sarili bilang pangalawa sa wala. Ipinagpalagay niya na ang taong susumpaan ay dapat na mula sa 4 na dakilang pamilya. Magkita tayo sa koronasyon. Sa sinabi nito, umalis ang mga Drago Knights. Namuo ang lungkot sa mukha ni Windsor pagkatapos nilang umalis. Masaya siyang tinatamasa ang lahat ng paggalang mula sa mga tao matapos siyang gawing Diyos ng Digmaan. Ang balita tungkol sa Crown King ay lumabas sa wala at nagdulot sa kanya ng pagkabalisa. Sa kabilang banda, nagulat si Levi nang malaman niya ang magiging Crown King. Akala niya noong una ay gagawin lang siyang Diyos ng Digmaan, ngunit ito pala ay gusto nilang itaas siya sa mas mataas na tangkad. Nangangahulugan ito na magkakaroon siya ng maraming hukbo sa ilalim niya. At maging ang Diyos ng Digmaan ay nasa ilalim ng kanyang impluwensya. All hail Crown King! Bati ng mga Dragonite kay Levi. Ang panunumpa sa seremonya ay sa loob ng 3 araw sa Oakland City, idinagdag ng mga tagapagdala ng balita. Pupunta ako dyan. Salamat sa pagpunta. Pagkaalis ng mga Drago Knights, iniling ni Forlivia ang kanyang ulo sa pag-iisip habang nakatingin kay Levi. Daddy, ano ang Crown King? Isa lang ang mas makapangyarihan kaysa sa Diyos ng Digmaan, sabi ni Levi, pinisil ang kanyang ilong. Dahil si Daddy ang Crown King, gusto mo bang maging Diyosa ng Digmaan paglaki mo? Oo, gusto kong maging Goddess of War. Pumalakpak ang dalaga sa sigla. Samantala, pinag-uusapan din ni Zoe at Emma ang balita. Buong araw na itong pinag-uusapan ng mga tao sa paligid nila. Dahil ito ay isang mazeland na paksa upang itaas ang paligid ni Levi, ang dalawang babae ay umiwas sa kanya at nagsimulang mag-usap sa isa't isa. Kung malayang nakakagalaw si Levi, siya pa rin ang Diyos ng Digmaan.
Kung walang nangyari sa kanya, malaki ang tsansa niyang maging Crown King. Gayunpaman, sa kanyang kapansanan, ang lahat ng pag-asa ay nawala, kaya naisip nila na mas mabuti kung hindi siya kakausapin tungkol dito. Nang makita nilang papalapit si Levi ay mabilis nilang iniba ang topic at nagkunwaring parang iba ang pinag-uusapan. Si Levi ay tumingin sa kanya na nagtataka, inilagay sila sa isang hindi mapakali sa lugar. Iniisip nila kung narinig nila ni Levi. Lola, Mommy, anong pinag-uusapan nyo? Tumakbo si Forlivia at nagtanong. Wala lang, matipid na sabi ni Zoe. Ang pinag-uusapan nila ay ang Crown King, Evie, sa halip ay sagot ni Levi. Sina Zoe at Emma ay nagtama ang tingin sa isa't isa. So narinig niya yung sinabi namin. I see. Lola, Mommy, alam mo bang si Daddy ang Crown King? Ha? Nakasimangot ang dalawang babae habang nakatingin sa dalaga. Totoo ba ito? Napatingin sila sa seryosong mukha ni Forlivia, at nanlamig ang kanilang gulugod. Ako ang Diyosa ng digmaan, at hari ni tatay. Masayang ngumiti ang dalaga habang tinatalon si Levi, nobela. Nakahinga ng maluwag sina Zoe at Emma. Gaya ng inaasahan nila, hindi alam ng dalaga ang kanyang sinasabi. Walang paraan na si Levi ang magiging Crown King. Kung tutuusin, naka-wheelchair siya. Malamang banibiro lang niya si Forlivia, na siya daw ang magiging Diyosa ng digmaan. Levi, itigil mo na ang pagsasabi sa kanya ng mga bagay na ganito. Sino ang nakakaalam na siya ay talagang naniniwala na ito ay totoo? Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 13:16. Oo, naniniwala talaga ang mga bata sa lahat ng sinasabi ng matatanda. This is not good for them, pagsang-ayon ni Emma. Ayaw niyang umikot ang kanyang apo na nagsasabi sa mga tao na ang kanyang ama ay ang Crown King. Baka isipin ng mga tao na sinungaling siya at itinatakwil siya. Okay, sabi ni Levi, tumanggo ang ulo. Kinailangan niyang aminin na ang masyadong maraming nalalaman ay hindi makabubuti para kay Forlivia. Inilalagay ko lamang siya nito sa panganib, kaya makabubuting ilihim niya ang kanyang pagkakakilanlan. Pagkatapos ng lahat, ito ang sinabi sa kanya ng mga Dragonites na gawin din. Bagamat nakagawa si Levi ng napakalaking tagumpay sa pagbagsak sa kanyang mga kaaway, alam niyang ito na ang katapusan ng simula. May mas malaking banta pa rin sa likod ng kanyang ulo. Ganap niyang alam na may mga tagaloob pa rin sa loob ng sistema na kailangan niyang i-pin down. At saka, hindi niya nalutas ang misteryo sa likod ng muling pagsibol ng Blood King Palace. Kaya naman hiniling ng mga Dragonites na itago muna ang kanyang pagkakakilanlan para sa kanilang kaligtasan. Ayos ka lang ba, Levi? Naramdaman ni Zoe na naliligo si Levi sa pag-iisip at nagtanong. Ha? Narinig mo na ba ang tungkol sa Crown King? Oo, paano ito? Balik tanong ni Levi. Kung ano ang nakalaan para sa atin ay magiging atin, kaya huwag ipilit ang iyong sarili dito. Okay lang ako, huwag kang mag-alala. Wala akong pakialam sa mga ganitong bagay. Masaya ako sa kung ano ako ngayon, at mas makakasama ko kayong dalawa. Mabuting malaman. Nag-aalala lang ako na baka maapektuhan ka. Ang lahat sa bansa ay hulaan kung sino ang Crown King sa susunod na 3 araw. Gusto nilang malaman kung sino ang taong ito. Ang alam lang nila ay tiyak na hindi si Windsor ang Crown King dahil kahit siya ay kailangang ipasailalim sa huli. Iilan lamang ang mga natatanging lalaki kay Erodia, kaya't ang lahat ay abala sa talakayan tungkol sa pagkakakilanlan ng taong ito, ngunit alam din nila na may mga nakatagong talento din sa loob ng bansa. Marami ang determinadong pumunta sa coronation stage sa araw na iyon para makita mismo ang maalamat na figurang ito. Kahit na ang mga tao sa ibang bansa ay pinag-uusapan ito. Ang koronasyon ng isang araw ay nagtatapos ng isang mas malakas na karibal na bansa para sa kanila. Sa sandaling iyon, sapat na ang pananakot ni Windsor sa kanila. Ang isa pang mahusay na pinuno ay napakahirap para sa kanila, kaya maraming mga dayuhang puwersa ang nagpakilos ng kanilang koneksyon upang malaman ang lahat ng kanilang makakaya tungkol sa Crown King. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang nagsimulang banta sa kanilang mga bansa. Ang lahat ng mga mata ay nasa seremonya ng koronasyon matapos ang 3 araw. Kailangan nilang malaman kung sino ang taong ito. Lumipas ang isa pang araw, at ang araw ay mapupuntahan sa susunod na araw.
Ang coronation stage sa Oakland City ay pinalamutian ang lahat para sa kaganapan. Nakahanda na ang lahat para sa seremonya ng koronasyon. Balita ko, ipapalabas ng Live ang event. Inaabangan ko talaga. Tuwang-tuwa si Zoe na masaksihan ang koronasyon ng hari ng bansa. Ang pambansang kaganapang ito ay nagpapakuryente sa lahat ng mamamayan. Sabay-sabay nating panoorin ito bukas, sabi ni Emma. Gusto ko rin manood. Mapusok na sigaw ni Forlivia. Nga pala, pupunta ako sa Oakland City bukas, mahinang sabi ni Levi, nakatingin sa kanilang tatlo. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 13:17. Ano, parehong natigilan sina Zoe at Emma. Ang tagal nilang bumalik sa kanilang katinuan. Anong ibig mong sabihin? Bakit ka pupunta bukas? Nagtatakang tanong ni Zoe. Don't tell me siya ang Crown King. Hindi pwede. Si Levi ay kasama namin sa lahat ng oras na ito. Wala siyang nagawa para makuha ang titulong ito, nobela. Nagkatinginan sina Zoe at Emma na naguguluhan. Sa sandaling iyon, naisip ni Zoe na gusto niyang panoorin ang seremonya sa lugar. Kahit na hindi pa Diyos ng digmaan si Levi, mahal na mahal pa rin niya ang bansa. Gusto lang niya doon ng personal. Oo, dapat iyon. Tiyak na nakaramdam siya ng pag-aatubili nang ibigay niya ang kanyang titulo bilang God of War. Naisip ni Zoe na makakahanap si Levi ng pagsasara kung siya mismo ang makakasaksi sa koronasyon ng hari. Kailangan niyang makasigurado na ang bansa ay nasa mabuting kamay. Sige, I'll ask them to send you over tomorrow, walang tanong pa si Zoe. Salamat. Muli, ang coronation stage ay ginamit pagkatapos ng mahabang panahon. Sa katunayan, ito ay isang makasaysayang sandali para kay Erudia. Dumalo sa seremonya ang lahat mula sa militar. Ang Commander-in-Chief ng 9 War Zones, ang 4 Guardians, Windsor at ang Azure Army, at Iron Brigade kasama ang Iron Knights ay nandoon lahat. Maging ang Asher Dragon, White Tiger, at iba pang matandang kasamahan ni Levi ay naroon noong araw na iyon. Dahil sa kahalagahan ng kaganapang ito, ipapalabas ito sa buong mundo. Hindi lamang ito makapagpapalakas ng moral ng bansa, ngunit ito rin ay magsisilbing hadlang para sa ibang bansa. Bukod dito, ang Crown King ay nararapat sa lahat ng atensyon ng mundo. Sa susunod na araw, nagpadala si Zoe ng pribadong helicopter para ipadala si Levi sa Oakland City. Dumating si Levi bandang alas 8 ng umaga. Di nagtagal pagkatapos nito, kinuha ng mga Dragonites si Levi ng palihim, at sila ay nagtungo sa coronation stage. Dahil hindi namin natukoy ang lahat ng aming mga kaaway, kailangan mong manatili sa loob ng ilang oras, ang sabi ng mga Dragonites ng paumanhin. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Binigyan ako ng bansa ng pinakamataas na karangalan. Walang anuman ito kumpara sa nagawa ng bansa para sa akin, paniniguro ni Levi sa kanila. Ang seremonya ay nakatakdang magsisimula sa alas 10. Maraming maimpluwensyang figure ang nagtipon sa coronation stage bago iyon. Ito ay hindi isang pangkalahatang kaganapan, kaya ang mga nais sumali ay kailangang magkaroon ng isang imbitasyon. Kasama sa mga dumalo ang ilan sa mga pinakakilalang tao sa bansa, tulad ni Benny Quinten, ang pinakamahusay na doktor sa Erudia. Kinakausap niya si Asher Dragon at ang iba pa sa venue. Mukha silang nanghihinayang nang makita ang isa't isa. Maaaring ito ang aming boss, komento ni White Tiger bilang pagbibitiw. Oo, si Mr. Garrison ay maaaring maging Crown King. Alam talaga ni Benny kung sino ang totoong Crown King, ngunit dahil pumirma siya ng isang confidentiality agreement, hindi siya makahinga. Ayos lang. On the bright side, Windsor will not be behave as he like now, sabi ni Kirin, kailangan niyang makinig sa Crown King ngayon. Oo. Pastahan ako sa galit ni Windsor ngayon. Hindi niya ginusto na nasa ilalim ng utos ng iba. Sana talaga turuan siya ng Crown King ng magandang aral, sabi ni Asher Dragon. Totoong hindi natuwa si Windsor sa mga nangyayari. Hindi siya makapaghintay para makita kung ano ang ginawa ng Crown King. Nalaman lang namin na nandito rin si Levi, sabi ni Zor kay Windsor. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 13:18. Manem, bakit siya nandito? Napakunot noo si Windsor. Wala akong ideya. Baka nandito siya para saksihan ang seremonya, sagot ni Zor. Sige, nasaan na siya?
Puntahan natin siya. Sa nang pamumuno ni Czar, ang ilalim ng karamihan ay dumating kay Levi. Nang makita si Levi, napabuntong hininga si Windsor. Dati hindi ka matatalo, pero wala ka ng silbi. Ininom mo ba yung gamot na binigay ko sa'yo noon? Sana ay manumbalik ang iyong lakas at bumalik sa iyong kalakasan upang tayo ay makalaban sa isa't isa. Kung manalo ka, mapapanatili mo ang iyong titulong God of War. Maaaring sinabi iyon ni Windsor, ngunit sigurado siyang hindi mananalo si Levi. Ipinaliwanag ni Bolgon, nais ka ng boss ng mabilis na paggaling. Kung tungkol sa labanan, siguradong matatalo ka niya. Kahit na ang Calamity ay natalo niya. Sinabi ni Bolgon na makakabawi si Levi, ngunit walang paraan na matatalo niya si Windsor. Mahinahong sagot ni Levi, no need. Maaari mong panatilihin ang ranggo para sa iyong sarili. Anong manok? Hindi niya mapigilan. Tingnan mo kung gaano siya kain na ngayon. Siguradong napakalaking dagok sa kanya. Nawasak siya at nawalan ng ganang makipaglaban. Boss, sa tingin ko hindi siya sapat na matapang para labanan ka. Nobela. Lahat ay naghinagpis sa pagkabigo. Noon, si Levi ay may kaya at mayabang, kaya walang nakita sa pagdating nito. Walang nakakaalam na hindi interesado si Levi na maging Diyos ng digmaan dahil malapit na siyang mapasinayaan bilang Crown King. Sa sandaling iyon, maging ang Diyos ng digmaan ay nasa ilalim ng kanyang utos. North, Terra na, sabi ni Levi. Dahil may maskara ang North Skylord sa kanyang mukha, walang nakakaalam kung sino siya. Sige, sa katotohanan, ang mga mata ni North Skylord ay nagliliyab sa galit. Naiinis pa rin siya sa katotohanang kinailangan niyang matalo ng kusa kay Windsor. Isang araw, matatalo ko si Windsor. Teka, sabi namin pwede ka nang umalis. Tanong ni Talon, kailangan mong labanan ang aming boss bago ka umalis. Masama ang tingin ng tatlo kay Levi. Sa totoo lang, hindi naman interesado si Levi kay Windsor. Maaari niyang talunin ang kanyang master at mga nakatatanda sa isang pulpol, kaya't si Windsor ay walang kalaban-laban para sa kanya. Sa kanya, ito ay magiging isang pag-aaksaya lamang ng oras. Hindi ako interesado, sagot niya. Hindi mo masasabing hindi, hanggat gumaling ka, kailangan mong tanggapin ang pagtanggap ng aming boss sa labanan. Oo, tama iyan. Kung hindi, hindi ka namin papayagang umalis. Tumayo sila sa harap ni Levi at hinarangan ang paglabas nito. Dumating ang isa pang grupo ng mga lalaki at sumagot, "Hoy, ano ang sinusubukan mong gawin? Gusto mong lumaban? Halika." Lumingon si Levi para makita si Asher Dragon at iba pa na humakbang palapit sa kanya. "How dare you bully our boss? Windsor, gusto mo bang bugbugin ka namin?" Nagbabala ang White Tiger sa pag-alit na tono. Nagpalitan ng galit na galit ang magkabilang panig, malapit nang magsimula ang labanan. Kinagat ni Windsor ang kanyang mga ngipin at tumahimik. Tuwang-tuwa ang mga nasasakupan ni Levi. "Boss, natutuwa kaming makita kang buhay at maayos. Nagsagawa pa kami ng libing para sa iyo." Nabalot sila ng mga emosyon nang muling makasama siya. "May ginawa ka bang gulo noong wala ako?" Nakangiting tanong ni Levi. Nag-aalala siya na hindi nila makontrol ang kanilang emosyon. "Boss, wala kaming ginawang ganyan." "Oo, napakagandang makita kang muli." Tuwang-tuwa silang nagsisigawan. Hindi nagtagal, malapit na ang koronasyon. Kinailangan ng lahat na bumalik sa kanilang mga upuan, kaya sinabi ni Levi kay North Skylord na paalisan siya. Nasaan si Levi? Hindi ba siya dumating para saksihan ang seremonya? Naguguluhang tanong ni Windsor. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1319. Nang sinimulan nila ang pag-scan sa karamihan ng tao para sa figure ni Levi, si Asher Dragon at iba pa ay ganoon din ang ginagawa. Nasaan si Levi? Bakit siya nawala nang walang babala? Halos mapuno na ang mga upuan, ngunit wala pa rin si Levi. Isa lang ang ibig sabihin nito, hindi imbitado si Levi. Nagmamadali nilang iniskan ang listahan ng mga bisita at hindi nakita ang pangalan ni Levi doon. Hindi siya invited. Saka paano siya nakapasok? Wala bang pumihil sa kanya? Nasaan na siya ngayon? Kalimutan mo na. Dapat tayong tumutok sa seremonya. Agad na ibinalik ang lahat ng atensyon sa seremonya. Sa ngayon, ang paghahanda ay tapos na, at ang buong seremonya ay ipapalabas ng live sa TV. Samantala,
Sa Northampton, hinihintay ni Zoe at ng kanyang pamilya ang pagsisimula ng seremonya sa harap ng TV. Masayang pumalakpak si Forlivia. Daddy, tatay. Gayunpaman, same time na sinabi ni Zoe sa kanya, Evie, kung hindi nasaktan ang daddy mo, baka personal siyang dadalo sa seremonya ngayon. Tandaan mo, bayani ang daddy mo. Tumango si Forlivia. Sige, naintindihan ko na. Bayani si daddy. Ngumiti si Zoe. Tingnan natin kung lalabas si daddy sa observation deck, okay. Sige, para kina Zoe at Emma, isang karangalan na makitang sinasaksihan ni Levi ng personal ang seremonya para lamang sa mga nag-ambag ng malaki kay Herodia ang maimbitahan. Kahit ang mayayaman at makapangyarihan ay hindi madaling maimbitahan. Isang marangal na sandali ang personal na pagsaksi sa seremonya, kaya't buong pananabik nilang hinintay na lumitaw si Levi sa mga manunood. Halos lahat kay Herodia ay naghihintay na magsimula ng live na broadcast, kasama na si Meredith at iba pa. Dahil dati silang mga mandirigma ni Herodia, nagtipon sila ng maraming tao upang sabay na panoorin ang live broadcast. Sinabi ni Meredith, sisiguraduhin ni Azure at ng Crown King ang kaligtasan ni Herodia. Maaari nating palaguin ang ating kayamanan at mamuhay ng mapayapa sa lupaing ito. Kailangan nating pasalamatan. Oo, tama iyan. Kailangang maging mapayapa si Herodia bago ito umunlad. Dapat nating pasalamatan ang mga bayani. Napabuntong hininga si Robert. Kung personal kong masaksihan ang seremonya, sa wakas ay mamamatay na ako ng payapa. Yung mga nag-ambag lang ng malaki kay Herodia ang maimbitahan sa seremonya ng koronasyon, sabi ni Meredith sa tonong nanghihinayang. Imposibleng makadalo sila sa seremonya, kaya hindi man lang sila nang ahas na mangarap tungkol dito. Gayunpaman, ito ay magiging isang magandang karanasan. Kung matagumpay silang nagtagumpay, kahit ang mga kilalang pamilya ay hindi maglalakas loob na maliitin sila. Maya-maya, tumawa si Jenny. Narinig ko na nandoon si Levi para saksihan ang seremonya. Si Zoe ang naghatid sa kanya doon. Anong karapatan niyang dumalo sa seremonya? Talo lang siya. Kung naimbitahan siya, dapat niyang ibigay ang invitation card sa kanyang mga nakatatanda. Bakit siya mismo ang pumili na dumalo dito? Agad namang naghiyawan ang mga tao. Imposible. Wala yata si Levi. Walang balitang invited siya. Oo, kailangan niya ng invitation card para makadalo sa seremonya. Walang natanggap si Levi. Kalimutan mo na. Alam natin kapag nagsimula na ang seremonya. Walang masyadong bisita sa observation deck, kaya malalaman natin kung nandoon si Levi. Nobela. Ang lahat ay nagpipigil ng hininga sa pag-asam ng seremonya ng koronasyon. Samantala, dinala ng mga Dragonite si Levi sa kanyang itinalagang dressing room para makapagpalat siya at makadalo sa seremonya. Sayang 10, nagsimula ang seremonya ng koronasyon. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1320. Daan-daang Dragonites ang nagbabantay sa coronation stage, ang simbolo at kaluwalhatian ni Herodia. Sa wakas, ang coronation stage, na nabuklod sa siglong ito, ay ipinahayag sa publiko. Iilan lamang ang mga tao na makakamit ang gawaing ito, lalo na ang pagpapasinaya bilang Crown King. Ngayon, binuksan natin ang yugto ng koronasyon para pasinayan ang Crown King. I welcome natin ang 3 token. Di nagtagal, ang 3 token ay dinala sa coronation stage. May isang singsing, isang maskara, at isang espada. Ang pangalan ng singsing ay Dragon Ring, at mayroong isang napakagandang ulo ng dragon sa gintong singsing. Ang gintong maskara ay kilala bilang Dragon Mask dahil may nakaukit na dragon dito. Sa wakas, ang Dragon Sword, na may anino ng dragon na nakaukit dito, ay nahayag. Ang 3 token ay itinago sa National Treasury sa loob ng daan-daang taon, dahil ang mga pinasinayaan lamang ay may kasamang pagmamayari ang mga ito. Sa wakas, ang mga token ay ipinahayag sa publiko. Kinatawan nila ang Crown King, kaya anumang token ay maaaring magpakilos ng mga tropa. Ang Dragon Sword ay maaaring pumatay ng isang tao sa lugar at iulat ang bagay sa ibang pagkakataon. Iyon ang kapangyarihang ipinagkaloob sa Crown King. Nang lumitaw ang 3 token, katahimikan ang naganap. Napakatahimik ng venue na kahit isang pin drop ang narinig ng lahat. Tuwang-tuwa na nakatingin ang lahat sa 3 token.
Sa pagkakataong iyon, naramdaman ni Windsor na nanunuyo ang kanyang lalamunan habang bumibilis ang kanyang paghinga. Walang tatanggi na maging Crown King, kaya nagkaroon kaagad ng bagong layunin si Windsor. Gusto niyang nasa spotlight. Mapapasinayaan ako bilang Crown King balang araw. Habang ang seremonya ay nai-broadcast ng live, ang camera ay nag-sweep sa 3 token. Ang mga mamamayan ng Erudia ay nasa sabik na inukit ang 3 mga token, ngunit sa kaluwalhatian ni Erudia, sa kanilang mga utak. Itinuro ni Zoe ang screen ng TV at sinabi kay Forlivia, "AV, paglaki mo, dapat kang mag-ambag kay Erudia." Hindi nagtagal, nag-zoom in ang camera sa mga bisita sa observation deck. Unti-unting lumitaw ang mga mukha ng mga bisita sa screen. Sina Zoe at Forlivia ay maingat na iniskan sa mga tao ang mukha ni Levi. Nako, hindi nila nakita si Levi bagamat naka-zoom ang camera sa lahat ng nasa observation deck. Sigurado si Zoe na wala si Levi sa audience. Nagdilim ang kanyang mukha habang nababalot ng pagkabigo ang kanyang puso. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon si Levi na tingnan ang seremonya. Marami na siyang nagawa, ngunit hindi man lang niya masaksihan ang maluwalhating sandaling ito. Napabuntong hininga siya. Nanunood ba siya ng seremonya mula sa malayo? Sa pag-iisip ng kanyang malungkot na figure na nakakubli sa mga anino, ang puso ni Zoe ay naninikip sa sakit. Wala si Daddy, parang bigo din si Forlivia. Sa Black Residence. Nakita namin ang lahat at ni-replay pa ng mabuti. Wala nang makita si Levi. Oo, niloko kanya. Bakit siya dadalo sa seremonya? Yung mga importante lang sa bansa ang may karapatang nandyan. Si Levi ay baldado, kaya bakit nila iniimbitahan? Kaagad, isang maingay na tawa ang sumabog mula sa pamilyang Black. Oo, dapat nagsinungaling siya kay Zoe at sa iba pa. Sa palagay ko ay hindi niya alam na ang kaganapan ay na-broadcast ng live sa TV, at ang bawat mukha ng bisita ay ipapakita. Napangisi si Meredith. Ipinahayag ni Robert ang kanyang pagkabigo. Hindi ako makapaniwala na ginawa iyon ni Levi para makaakit ng atensyon. Kahit na siya ay lumitaw, ang kanyang itsura sa observation deck ay magiging isang kahihiyan sa amin at kay Erudia. Tigilan na natin ang pag-uusap tungkol sa kanya. Malapit nang magpakita ang Crown King. Tingnan mo, nakatutok sila sa screen ng Game Time, nobela. Sa lalong madaling panahon, ang Crown King ay nagpapakita ng kanyang sarili sa mundo.